meron muna akong gustong i-share sa inyo lahat. Bilang isang doktor, hindi lang yung physical health ang aking inaayos sa isang pasyente. Inaalam ko po yung emotional, mental health ng pasyente. Bakit? Kasi karamihan ng mga sakit ngayon, napansin ko, may kinalaman sa mental stress, emotional stress, o yung mga tinatawag yung sama ng loob, kaiisip, balisa, at marami pang iba. So during medical consultation, pag kinumusta ko yung pasyente, hindi ko ibig sabihin na alamin lang yung kanyang nararamdaman na pisikal. So hindi lang yung masakit ang dibdib, masakit ang tuhod, masakit ang ulo. Inaalam ko rin yung kanyang, kumbaga yung nakapaligid sa kanya. So madalas kong tinatanong, kumusta naman po kayo? Lalo na pag ang daing ng pasyente, hirap matulog, ninenervyos, balisa, walang ganang kumain. Just recently, may isang ginang na ang edad ay 64 years old na nagpunta sa clinic at pagpasok niya ng clinic, Doc, regular mo akong follower sa Facebook, nanonood ako sa lahat ng mga video mo sa YouTube at ang saya-saya niya nagkukwento. Pero napansin ko, nung kinunan ng aking nurse ng history, ang kanyang daing lang ay masakit ang tiyan, masakit ang tuhod, hirap daw matulog. Pero ramdam ko na there's something wrong. So, chismoso ko may mga doktor kasi, di ba, na kung anong daing mo, di pag-usapan natin yung daing mo. Pero ito, na halata ko lang, there's something wrong. So, tinanong ko, kumusta naman po kayo? Dok, okay lang. Hindi, yung I'm talking about, okay naman ba sa pamilya or mga kung ano-ano. So, nagsalita siya at nagulat ako. Habang nagkukwento, umiiyak na, no? Hanggang sa hagulgol. Sa kliniko, madalas ko marinig yung mga problema. Siyempre, problema sa pera, common yan. Problema sa anak, problema sa asawa. At itong particular na pasyente to, na 64 years old, alam niya na pag-uusapan natin siya ngayon, no? Sabi niya, na huli daw niya yung kanyang mister na merong kulasisi. Yan, chicks. At nagkwento siya na nahuli niya by accident, tapos 4 years na daw pala na may ganong relasyon yung mister niya. So, iyak siya ng iyak. So, ako naman, sabi ko, sa loob ko lang sa loob-loob ko lang, hindi ko na maalam paano ayusin yung problema. So, syempre, as a doctor, mag-advise ka na, hayaan mo siya. Kasi, sabi niya, ang mister niya, 67 years old. So, sabi ko, hayaan mo na siya. Ibaling mo na lang yung atensyon, mag-focus ka dun sa apo mo. Kasi sabi niya, meron siyang 3 apo na kasama sa bahay. Tapos iyak pa rin ang iyak. So sabi ko, hayaan mo na yun. Magbabalik din yan. Nagloko lang siguro sandali. Kumbaga, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Hanggang sa nagbiro ako, sabi ko, baka naman may pagkukulang ka din. Baka naman napapabayaan mo rin yung obligasyon mo as a wife. Sabi, hindi, Doc, lahat binibigay ko, sabi niya. So, to keep the story short, sabi ko, sige na, let go na lang muna. Kasi mukhang sumama na yata dun no, sa chika babes. So sabi ko, let go na. Tapos, alam mo ba yung ending namin? Umiyak siya, hagulgol. Tapos ang ending, para na siya nasisira ng bait nung patapos na yung usapan. Dahil sa nagbibiro-biroan kami, sabi ko, wala, pabayaan mo na yun. Sabi niya, walang hiyang asawa ko yun, hayop yun, sabi niya. Pabayaan mo na yung hayop na yun, sabi ko. Ganun talaga yun, pabayaan mo na, isipin mo na lang na, nawala na ang asawa mo. Minsan, syempre, kaya sabihin mo, isipin mo na, bigla na lang nawala. Ganun lang. Sige na, let go. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi niya, let go. Ano yung let go? Yung paubaya mo na. Sabi ko, paubaya mo na dun. So, ang ending, sabi ko, sige, kakantahan na lang kita. So, sabi niya, sige, Doc, kantahan mo na lang ako para makalimutan ko yung buwis na asawa ko. Yun ang word niya, buwisit na asawa ko. Sabi ko, sige. Ano bang gusto mong ikanta ko? Sabi ko. Sabi niya, yung paubaya. Sabi ko naman, ma'am naman hindi ko alam yun Tsaka, alam ko mataas yan Yung, di ba, kumanta niya si Miss Moira de la Torre yata ang apelido, no? Sabi ko, mataas yan, hindi ko kaya. Sige na, Doc, pagbigyan mo ako. So, itong kanta na to, para po ito sa lahat ng mga may problema sa
boyfriend, girlfriend, sa asawa o kung ano man na relasyon. So ito ha, pakinggan nyo po ito ha. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Medyo masakit nga naman. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko napipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluwain at alagaan kanya. Saan natigil ang pagiging totoo sa tuwing mababanggit na mahal mo ako? Ba't di mo inamin na mayroong iba? Walang iya ka, ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, paubaya mo na, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluwain at pakainin kanya. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Kalimutan mo na yun. Emergency! Ay nako,